Welcome back to my vlog. So today guys, kagigising natin. Pero share ko sa inyo kung ano ang morning routine namin ng alaga ko. Pero bago ang lahat, maghihilamos muna ako. So ayun guys, ang morning routine namin ng alaga ko, first and foremost, papaliguan ko siya. Pero bago ko siya paliguan, abay magkape muna tayo. Papainit ng kape. Ano kayang ibe-breakfast na naman namin ng alaga ko? May itlog pala. Pero parang gusto ko mag-noodles. Ay, puro itlog laman ng ref. Walang katapusang eklog. Ano kaya makukuha dito sa ref? Naantok pa ako. Sa umaga, nilalabas ko na yung kamatis, tsaka pino. Yung kamatis, para matuto rin kayo mag-Hebrew, I'll tell you some Hebrew words. Yung kamatis is agvanya. And yung melafon, yung ano ba to? Itong pipino, melafon. Ano kasi ang itlog? Shucks. Ba't di ko alam ang Hebrew ng itlog? Next time, tuturo ko. Our coffee is ready. Diba? It's coffee time. Na namamagay mo to. Alam niyo kung bakit? Kasi, umiyak ako kagabi. Kikwento ko sa inyo kung ba't ako umiyak kagabi. Gusto nyo bang malaman? Charis, kung bakit ako umiyak? Mamaya, sasabihin ko kung bakit ako. Ba't ganito yung buhok ko? Ang ginagawa lang namin ng alaga ko sa umaga, everyday ko siya pinapaliguan. Yun ang medyo nakakapagod. Kasi ita-transfer ko siya from bed to commode, tapos papaliguan ko siya sa shower. Hindi kasi siya nakakalakad. Naka-wheelchair na lang siya. So, yun. Pagkatapos ko magkape, pakita ko sa inyo ang very light na pagligo ng alaga ko. So, ayun guys. Tapos na tayo magkape. Magbihis muna tayo ng pangmalakas, ang pampaligo. Pampaligo? Bago natin paliguan ng ating alaga. Dahil nakapantulog pa tayo. Tara na guys, gisingin na natin ang ating alaga. Boker tov. Boker tov. Manishma. Palse. Klum.
Maze daw. Ba't ako nagvi-video? Kafe. Atarotse? Ma. Atarotse lishtot kafe? איך אתה מרגיש? מה? איך אתה מרגיש? יופי. בוקר טוב means good morning. מה נשמע means how are you. That's in general. Clue? And tapos yung kasi medyo gender specific sila dito eh. So, yung manishma, pangkalahatan yun. It's pwedeng mong gamitin sa babae o sa lalaki. Pag gusto mo ng specific, kapag lalaki, mashlom ka. Kapag babae, mashlomek. Ganun. Di ako marunong mag-Hebrew, pero may mga paisa-isa naman akong alam na words. Eh, sabi niya, no. Bilisan ko daw. Naiinit na. So, pagkagising ng alaga, pinapaliguan ko agad siya kasi nasa baba pa yung kusina. Para minsanan yung pagbaba, paliguan ko muna siya dito sa taas bago natin ibaba. Atayad, bebaka siya. Lekapel ba, Regel? Lekapel means fold. I think. Not sure. Basta sabi ng amo ko. Mas mabuti daw gamitin ko yung lekapel. Makara. Tanggalin ko muna ang kanyang diaper. At magpupunas tayo. Ay, nakita na yung ulo niya. Magpupunas tayo ng, alam niyo na, kaki. Atayad, lamala. Baraygen. Uy, wala siya masyadong ngayon kasi nag-poops na siya kagabi. Ang pinatulog ko. Ito pala ang gamit ko. Hindi ko masyadong binubuhat yung alaga ko kasi may lifter siya. Ayan na. Ayan. Lifter yan. Ibang tawag yata nila sa lifter, no? Hoyer? Hoist? Hoist. Hoyer. Parang ganun. Pero ang Hebrew ng lifter is manov. Tapos ito yung strap ng lifter. Dito sa bandang taas ang ulo. Okay. Kakabit mo siya dito. O, itong sa taas ng ulo, dito sa pinakadulo mo siya kakabit. Ganun din sa kabila. Imagine niyo nakahiga yung alaga ko. Ganyan. Nakahiga siya dyan. Yung legs niya, andito. So, ito, nakakabit yan sa ilalim ng isang legs. Tapos, kakabit mo siya dito. Ganun din yung sa kabila. Kakabit mo din siya sa ipapalo mo muna sa legs, tapos ganyan. So, ganyan yung style niya. Sa mga hindi marunong mag-lifter dyan, it's very easy. Ganyan lang. Imagine nyo dyan yung alaga mo. Gusto niyo ako mag-sample? Char. So, ayan na nga. Bilisan ko na. Nagmamadali na yung alaga ko. Paliguan ko na. Saka itong lifter, may controller din siya. Ito yung controller niya.
So, pag pataas, ito yung pipindutin. Tataas mo lang. O, pag pababa, syempre, itong down na arrow. Nice. Paka-easy ng life kapag may lifter. Tapos ang gagamitin nyo, pag ilalagay nyo sa alaga nyo, dapat ito nasa labas. Ito ang nakapaloob. Yung mga walang handle. Ayan. So, i-fold mo siya na ganyan. So, fold mo pa ganyan. Bago mo isusuksok sa alaga mo. Naka-fold na. Para madali. Parang sa paglagay din ng diaper. Roll mo siyang ganyan. Tapos iside mo lang yung alaga mo. Learn. Kailangan pag gumagamit kayo ng lifter, lagi nyo aalalayan yung alaga nyo. Kasi may tendency accident happens all the time. Aray ko, nauntog pa ako na yan. Lagi ako nauuntog dito. Nakakabwisit talaga. Halos araw-araw. Hindi naman ako nagigising sa katotohanan na hindi ako mahal ng mahal ko. Charot! Nakakapagod din. Ya, dahil na malapit ka siya. Ito ang nakakapagod. Pag iaayos mo ng upo. Chef Yashar means sit straight. David, Akat, Stein, Shalosh. Diba? Lakas ko. Tapos yung pagpapalit ng bedsheet every other day. Pero depende. Ngayon, hindi ko papalitan. Kasi, malinis pa naman. Tsaka walang amoy. O, diba? So, tara na at paliguan na natin ang ating alaga. Nakikita siguro ako sa CCTV. Ano kayo ginagawa ng hinayupak na caregiver na to? Bakit may hawak-hawak na cellphone? Tapos, bukas masisita na ako, no? Kapagalitan na ako ng amo ko. Pawis na ako. So, yung pagpapaligo sa alaga, ganire. I-blurry ko na lang yung ulo niya na yun. Ayaw tumayo ng ating tripod. Yan kasama. Kita niyo? Kita niyo ang aking kagandahan. Charot. So, pag nagpapaligo, kailangan mag-gloves. Kailangan namang hugasan mo yung wet pa, no? Wet. Yung pet ng alaga mo na, no? Pero, ponytail tayo. Init, sobra. Para na magpaligo. Ay, una pala. Toothbrush mo na siya.
Lift to walk, P. Lift to walk means open. P means bibig. Open your mouth. Lift to walk, P. Tatanggalin natin ang kanyang dentures. Tsaka natin i-brush. Ah. 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 Makara. Ang aga ko medyo ma-arte. Tapos araw-araw ko din siyang sinishave sa mukha. Baka ko nang isipin nyo. Sa mukha ko siya sinishave. Tiri lemala, beba ka siya. Tiri, ibig sabihin, look, lemala up. Kaya tiri lemala. Di ako expert sa Hebrew, ha. Naku guys, kailangan na nating i-fast forward. Masyado nang mahaba ang ating vlog for today. Well anyway, ganyan ang pagpapaligo ko sa aking alaga. Araw-araw yan. Siguraduhin malinis at mabango. Dahil siya rin ang kasama mo buong araw. Diba? Nabihisan ko ng aking alaga. Papabanguhan muna natin ang ating alaga. Diba? Social. Yadayim naman ang David. Lagi nyo naririnig yadayim lemala, pero yadayim lemala. Sabi ko nga sa inyo, wala akong alam sa Hebrew. Although yung mga basics na tinuturo ko naman, very useful naman yung mga yun. Yadayim naman ang David. Bevakasha. Bevakasha means please. Pakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa ano. Wait. Itong ano, ito. Ito yung pinakita ko yung sa ilalim, di ba? Lalagay nyo siya under ng legs. Yan. Pero crosswise ginagawa ko. Mas secure kasi. Tsaka mas madali siya makatayo. Ay, makatayo, makaupo.
dito, oh. Diba? Ganun. Ganun lang po. So, ilalagay na ulit natin siya from bed to wheelchair. Yan, dahil yan pala. Kailangan check nyo lagi kasi baka mamaya nakalimutan nyo palang ikabit. Tapos ito pala, itong sa lifter, ito yung pambuka. Bubuka siya. O pang close. Buka. Pambuka ang puto. Ito nyo. Ganun. Huwag kalimutang ikabit ang kanyang eyeglasses. Ano kasi Hebrew nito? Mishkafine? Oo, yata, Mishkafine. So, ayan guys, ang aming, yun ang first part ng ating, ng ating vlog. For our morning routine ng alaga. Masyado nang mahaba kaya gawa na lang tayo ng part 2. Okay? Abangan nyo ang part 2. And thank you so much guys for watching my vlog. And para sa mga para sa mga aspiring caregivers, savlanot. Patience. Yan nga. Thank you and bye everyone.